Pagka nagkaroon ka na mahigit sa isa, tatawagin kang mangangalon niya. Pero kung halimbawa, namatay na, pwede kang mag-asawa uli, hindi ka tatawaging mangangalon niya. Yan ang batas ng Biblia, kapatid. Find the truth. Kung ang reliyon nyo nagbabawal ng pag-aasawa na higit sa isa, tanong, yan ba'y nasa Biblia, yung pagbabawal? Dito nalalaman ang isang reliyon sa isang sistema pa lang. Sistema pa lang ito sa pagpapatupad ng pag-aasawa. Kasi bakit? Sabi nila masama Ngunit kung wala silang maipakita, tanggapin nila na ang reliyon nila hindi sa Diyos. Ngayon, total, yun ang tindig ko. Hindi natin pag-uusapan yung pagiging born again nyo. Hindi natin pag-uusapan yung pagiging iglesia nila o pagiging katoliko. Pag-uusapan lang natin ang isang particular na pamumuhay. Pag-aasawa na lang. Dito masusubok ang isang reliyon kung sa Diyos o hindi. Sabi ng Biblia, ang sino mang magdagdag sa kutusan ng Diyos, daragdagan siya ng salo. Yung sinasabi ng mga pastor ninyo, na yan ay pakikiap. Ano saan pakikiapin doon? Nasaan? Hindi nga kayo makaharap sa isang publikong talakayan yung pinangahawakan din yung kasulatan pwede mag-asawa na higit sa isa tapos kayo nangangaral, bawal. Diyan pa lang nilalabag nyo na kautusan ng Diyos Kaya anumang reliyon, nagbabawal na pag-asawa na higit sa isa ang kanilang reliyon, peke, hindi sa Diyos. Pagka ang asawa mo isa, yun ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, dalawa magiging isang laman. Wala naman sinabi ang Diyos, ang 5 magiging isang laman. Wala naman sinabi ang Diyos, ang 10 magiging isang laman. Ang sinabi ng Diyos, ang 2 magiging isang laman. Pagka nagkatatlo na kayo, hindi naman pwedeng maging isang laman Bawa, ikaw, 2 asawa mo, magkukumpitensya yun. Ewan ko lang, papayag ang asawa mo, mag-asawa ka pa ng iba, o 2 pa, o 3 pa. Magkukumpitensya yon. At pagka nagkaanak yung 2 asawa mo, magkukumpitensya pati mga anak. Delikado yan. Kaya ang sabi sa Biblia, ang 2 magiging isang laman. 2 lang sila dapat. Basahin natin ang Malakias 2:15. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Sabi ng Diyos, huwag kayong magtataksil sa inyong asawa ng kabataan nyo. Bakit? Di ba kasi gumawa ng isa? Bagaman may labis na espiritu siya? Bakit isa? Kanyang hinahanap ang lahing makadiyos. Mula sa isa, magkakaroon ng lahing makadiyos. Pag isa lang ang asawa mo, magkakaroon ng lahing makadiyos. Walang kompetensya, walang awayan. Pagka 3 asawa mo, gusto kang kasipi ngayon ng asawa mo, gusto naman ng isa. Pag bibigyan mo yung isa, mababasyo yung isa. Susunod na naman, gusto mo na naman ng isa. Mababasyo na naman siya bago ka makabalik sa kanya kung 5 siya. Ilang araw yun, nababasyo. Nagkakaroon ng kompetensya. Masama yan. Ang gusto ng Biblia, ang gusto ng Diyos, isang asawa lang. Kaya kahit makakagawa siya ng 10, dahil marami naman siyang espiritu, gumawa lang siya ng isang Eva para sa isang Adan. Bakit isa? Sabi ng tanong sa Biblia. Kasi para ma-preserve yung lahing makadiyos. Yung pagiging makadiyos nasisira pagka marami kang asawa dahil nagkakaroon ng kompetensya sa pamilya. Nagkakaroon ng mga kompetensya pati sa mga anak. Hindi naiiwasang nag-aaway, hindi naiiwasang nagpapagalingan yung mga asawa. Nagkakaroon kompetensya. Ayaw ng Diyos nun. Kaya ang sabi niya, isa lang. 3:2 ng Timoteo. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Kita mo, pati yung leader ng iglesia sa Biblia, mga obispo, dapat isa lang ang asawa. Mapagpigil. Kasi kung hindi ka mapagpigil, dadami nga asawa mo Diba? Pagka hindi pipigilan yung sarili mo, marami kang gusto. Gusto mo araw-araw iba. Magulo yun.
Magulo yung pamilyang gano'n na marami. Kaya sa Biblia ay isa lang ang asawa na ipinahintulot ng Diyos. Isa-isa lang. Huwag mong pagsasabay-sabayin. Pwedeng maging dalawa kung patay na yung isa. Pag patay na yung isa. Pero pag hindi pa patay, hindi pwedeng dalawa sabay. 7:2 ng Roma hanggang 3. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalon niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalon niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Pagka nagkaroon ka na mahigit sa isa, tatawagin kang mangangalon niya. Pero kung halimbawa, namatay na, pwede kang mag-asawa uli. Hindi ka tatawaging mangangalon niya. Yan ang batas ng Biblia, kapatid.